Pe, Ate, ba't Ano? nandito ka? galing ako sa school. Ha? Ano yung nalaman ko? Hindi mo pinasama sa field trip si Pia? Ate, kinulang kasi ako sa sahod ko ngayon. Naka-private si Pia. Tapos yung mga gastusin pa dito sa bahay, nagbayad pa ako ng bills. Yung pang-araw-araw pa namin pagkain. Kaya, medyo kinapos kasi ako ngayon, ate. Saka, alam mo naman, di ba, ate, si Brian, maliit lang naman yung sinasahod. Kaya hindi talaga namin kaya mabayaran yung sa field trip ni Pia. Intindihin mo na lang sana si Brian, ate. Intindihin? Ba't mo pinagtitiisan mo yung asawa mo? Eh, wala nang maitulong sa'yo eh. Tapos pati ba naman sa anak mo? Wala man lang siya maiprovide. Eh, ate, pwede pa naman sumali si Pia sa susunod na taon eh, sa field trip. O, kapag lumalaki-laki yung sahod ko, eh, di papasama ko na lang si Pia. Ba naman yan, Pe? Mag-isip-isip ka naman. May asawa ka, di ba? Eh bakit ba pinagtitiisan mo yung asawa mo? Hindi ka man lang matulungan. Pati sa anak mo, wala man lang siya maiprovide. Alam mo, para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo eh. Pwede ba mag-isip-isip ka? Eh, ate, ginagawa naman lahat ni Brian para ma-provide lahat ng pangangailangan namin. Eh, kaya lang eh. Kaya lang ano? Ha? Walang tinapos sa pag-aaral. High school lang. Kaya hindi makahanap ng maganda trabaho. Ate, grabe ka naman sa asawa ko. Ba't ako grabe, ha? Eh, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Dapat yung asawa mo, gumagawa ng paraan para makahanap ng trabaho, hindi yung ganyan. Ikaw pa yung nagpapalamon sa kanya. Eh, ate, nagbibigay naman si Brian kahit papano. Na pinoprovide niya naman kung ano yung pangangailangan namin. Eh, kaso, ngayon talaga kinukulang talaga kami. May nabibigay? Tinan mo nga yung bata, oh, nakakaawa. Ano lang sasabihin ng mga klase niya, hindi kasama yung bata. Diyos ko naman, Pay, mag-isip-isip ka. Hindi niya deserve yung ganong tatay. Wala man lang ginagawa para sa anak. Eh, ate, kahit ano naman gawin ko, hindi talaga kaya ng budget ko. Siguro naman maiintindihan ako ng anak ko, di ba? Ay naku, Pe. Okay na. Ako na lang magbabayad ng field trip ng bata. Kasi naaawa ko doon sa bata. Kung yung asawa mo hindi naaawa, ako naaawa. Kaya ikaw mag-isip-isip ka. Pumili ka naman ng lalaki. Hindi yung naghihirap ka, ang ganda nga ng trabaho mo, wala naman natitira sa'yo. Ate, salamat ah. Pero hayaan mo, pag lumaki yung sahod ko, babawi din ako sa'yo. Hindi na kailangan, Pe. Ang isipin mo, yung future mo. Yung future ng anak mo. Hindi habang buhay, bata yung anak mo. Pag tumanda yan, mas malaking responsibilidad nyo. Oh, Ay, Brian, ba't ang aga mo ata umuwi ngayon? nagka-problema kasi dun sa pinapasukan ko eh. Nagkatanggalan kami, napasama ako. Pero huwag ka magadala, hahanap naman ako ng ibang mapapasukan. Tsaka narekomenda naman ako ng tropa ko. Ah, okay lang Brian. Mabuti pa siguro kumain ka na. Nakapagluto naman na ako eh. Kumain. Papakainin mo yung paalamunin na yan? Diyos ko naman. Ate, umayos ka naman. Huwag naman sa harapan ni Brian eh. Bakit ako ang aayos, Pe? Yung asawa mo ang paayusin mo. Wala nang naitulong dito sa bahay nyo. Ganyan pa yung trato mo. Ate, huwag naman sa harapan ni Brian oh. Binabastos mo na yung asawa ko eh. Abay, dapat lang. Para malaman niya. Ay, ito, nakatalikod na ako. Okay na? Para marinig niya at malaman niya. Hindi ikaw nagpapakihirap dito. Tsaka tama na. Ginagawa ko naman lahat eh. Para sa mag-ina ko. Tsaka hindi ko naman sila para pabayaan. Eh, asan, Brian? Anong ginagawa mo? Wala, di ba? At kahit may gawin ka, walang mangyayari. Pe, nagtataka ako eh. Bakit pinagtitiisan mo tong lalaking to? Ate, wala namang ginagawang mali si Brian eh. Mabuting tao yung asawa ko. Walang mali. Ni wala na nga kayong makain dito, wala. Eh, asan, Brian? Wala ka namang ginagawa eh. At kahit may gawin ka, wala namang mangyayari. Pe, di ko lubos maisip na pinagtitiisan mo tong lalaking to. Ni walang ambisyon sa buhay. Ni walang pangarap. Sa bagay, high school lang ang tinapos, edi walang utak. Mamaya na kakain. Nalabas muna ako ah. Yan, malis ka. Wala ka namang silbi dito eh. Alam mo, Pe, buti pa yung mga display nyo dito sa bahay. May silbi, may halaga. Hindi katulad niya kinakasama mo. Ate, pwede ba tumigil ka na? Respeto naman. Respeto? Sa
Sa sarili mo nga, wala ka ng respeto eh. Hinahayaan mong ginaganyan ka ng asawa mo. Ano ba, pe? Ate, asawa ko pa din si Brian kahit anong gawin mo. Kapatid mo ako. Natural lang, napangaralan kita para gumanda yung buhay mo. Hindi nagtitiis ka ng ganyan sa lalaking yan. Ate, ano ba? Mabuting asawa at amo si Brian. Mahal niya kami. Pe, anong napala mo sa pagiging mabuti niya? Di ba wala? Alam mo, hindi ko alam kung sino may problema sa inyong dalawang asawa mo eh. Nahahawa ka na ata sa mindset ng lalaking yan. Alam mo, mabuti pa nga. Tara na sa school. At babayaran ko na yung field trip ng anak mo. Uy, tol, ginagawa mo dyan? May problema kasi pare. Tanggal ako sa trabaho. Isa pa, pag uwi ko, naabutan ko yung kapatid ng asawa ko kung ano nang pinagsasabi sa akin. Bagay, tama naman eh. Wala akong silbi. Wala akong pinag-aralan. Walang narating sa buhay. Teka lang, tol. Parang pinanghihinaan ka naman ng loob. Di ba, mas kilala mo yung sarili mo? Oo pare, pero hindi ko naman sila masisisi. Kung ganun tingin nila sa akin. Tol, hayaan mo lang yun. May mga ganyan kasi talagang tao eh. Yung makikita lang sa'yo yung mali mo. Pero yung mga nagawa mo, di nila papansinin yun. Actually, tol, believe nga ako sa'yo eh. Napakaswerte sa'yo ni Pe. Pare, lahat naman ginagawa ko para dun sa mag-ina ko eh. Tsaka hindi ako titigil. Para lang, kahit magpakahirap ako, para lang sa kanila. Alam mo pare, mas mabuti pa iinom natin yan. Tsaka, kung wala kang papasukan, mabuti pa, mag-construction ka muna. Kulang kami ng tao doon. Okay lang ba sa'yo yun? Pare, kilala mo ako kahit anong trabaho, pinapasok ko. Okay siya. Doon natin pag-usapan yan. Sige pare, salamat. Anak, anong oras na? Ba't hindi ka pa natutulog? Kasi wala pa po si Papa, tsaka nag-aalala din po ako sa kanya. Eh kasi anak, kanina ko pa tinatawagan yung papa mo, hindi sumasagot. Hindi ko na din makontak ngayon. Nag-away po ba kayo ni Papa? Nandiyan na si Papa. Huwag kang mag-alala, ha? Matulog ka na. Diba, bukas may pasok ka pa. Kaya mo, nandito na si Papa na walang silbi. Sige na anak, matulog ka na. Huwag ka pa bukas ha, may pasok ka pa. Ryan, is oras na ng gabi ah. Nagawa pang uminom? Inuna mo pa talaga ang bisyo mo? Ryan, may trabaho ako, di ba? Imbis na tulungan mo ko. Asikasuhin mo sana yung anak mo. Pe, ngayon lang ako minom. Tsaka, naglabas lang ako sa manang loob. Ano yung kakasama ng loob mo? May mali ba sa sinabi ng ate ko? Tama naman, di ba? Iniisip niya lang kung paano papaganda yung buhay natin. Tama naman eh. Tama yung kapatid mo. Pati ba naman ikaw? Yun na rin tingin sa akin, walang silbi. Brian, hindi sa ganun yun. Kahit kailan, di ako nagkulang sa inyo, pe. Pero hindi kita sinusumbatan. Di ba, pinatigil ka ng magulang mo sa pag-aaral mo. Sinakripisyo ko yung pangarap ko para sa pangarap mo. Pe, kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Kahit pagod na ako. Pe, hindi mo naman ako masisisi. Dahil ganito lang yung trabaho ko. Hindi ako nakapagtapos. Pero kahit konti, hindi naliit yung tingin ko sa sarili ko. Dahil proud ako sa'yo. Sa narating mo. Sana, ganun ka rin sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit sa'yo. Naintindihan naman kita. Siguro, pagod ka lang sa trabaho. Mas mabuti pa, magpahinga ka na. Maagap ka pa bukas. May trabaho din ako bukas eh.
Ope, kanina pa kita inaantay. Hindi kita makontak. Bakit, ate? May problema ba? Alam mo, Pe, nakita ko yung asawa mo. Nagko-construction worker doon. Ano, walang-wala na ba? Nakakahiya. Ate, wala namang mali sa pagko-construction, di ba? Ano kinakagalit mo? Alam mo kung ano nakakahiya? Ikaw, at lalo na yung asawa mo. Alam mo, disente ng trabaho mo, tapos ang asawa mo, construction worker lang. Alam mo, ate, kung sino mali dun? Ako yun. Kasi hinayaan ko na bastusin niyo yung asawa ko, na itrato niyo na parang basura. Pero this time, tama na. Tama na, bastusin mo yung asawa ko. At bakit, Pe? Nasasaktan ka? Nasasaktan yung asawa mo? Bakit? Ano ba papakain ng asawa mo? Lupa? Siguro nga, ganun lang yung trabaho ni Brian. Kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Maswerte ka nga eh. Kasi pinag-aral ka ni mama at papa. Samantalang ako, pinatigil, di ba? Nang dahil sa'yo. So, di ko nakasalanan yun. Sa tingin mo, ate, mararating ko to kung hindi dahil kay Brian? Kung alam mo lang, lahat pinasok ni Brian para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Sinakripisyo ni Brian yung pangarap niya para sa akin. Kaya ikaw, ate, wala kang karapatan para insultuhin yung asawa ko. Mataas ang respeto ko sa asawa ko. Lahat ginawa ni Brian. Pero hindi niyo yung nakikita, di ba? Kasi puro mali niyo yung nakikita niyo. Ano to? Narinig mo rin kayo sa labas, oh. Tsaka, mo yung kapatid mo, huwag mo nang awayin. Sorry, Brian, ha. Pero inayaan ko. Nabastusin ka ng ate ko. Dapat noon ko pa ginawa, eh. Ate, kung hindi mo kayang irespeto yung asawa ko, mas mabuti pa sigurong umuwi ka na. Brian, hayaan mo kong bumawi sa'yo. Pagpasensyahan mo na yung ginawa sa'yo ng kapatid ko. Okay lang yun. Basta ako, magtatrabaho ako para sa inyo. Tsaka, alam mo naman na hindi ko na kailangan pansinin yung mga ganung tao. Siya nga pala, yung sinabi ko sa iyo nung nakaraan na nagrekomenda sa akin ng trabaho, tinawagan na ako. Mas mabuti yun, Brian. Mas makakatulong yun para sa anak natin. Sa susunod, para sa susunod na taon, makakasali na siya sa field trip, di ba? Tsaka, huwag mo na isipin yung mga problema na yun. Ako, di ko na kailangang pansinin yung mga tao ganun. Basta ako, tatrabaho ko ng maayos para sa inyo. Mabuti siguro lumabas tayo, kumain tayo sa labas. Sige, asan ba si Pia? Nasa taas. Sige, Pagbibihisan ko lang, ah. sige na. Pia!